Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, sala mo tayo sa mga balita. Magbabalik po ang Kilos Pronto. Ang tanong ho natin para ho sa atin po mga masugid do natin mga taga-pakinig, taga-panood ng Kilos Pronto. Para mawala na raw hong gulo sa Lanao del Sur, makikipag-usap na lamang daw ang ating pong Pangulong Duterte sa teroristang Maute Group. Suportado naman daw to ng AFP. Ang Pangulo, parang binibaby ng ating Pangulo ang mga teroristang grupo. Tama ba ang plano ng ating gobyerno? Dahil dito, itong sabi ho ni Joyce Villa, I think the President is testing the Maute Group. Pero kung madadala sila sa usapan, why not? Para matapos ng bombing na ito. But if they are using the group to continue crimes, then dapat pulbusin na ang mga ito. Parang abo siya. Yan, tama yan. Agapito, Bagumbayan, keep your friends close, your enemies closer. Si Ryan Sigismundo, ito po sabi niya, true power may solve certain problem in a limited manner. Si Along Ingente, tactics lang yan. Remember what the President said that he will never negotiate terrorists. Pulbusin ng mga yan. Wala nang naitulong sa gobyerno, pero wish mga putok sa buho. Magalit Ito, si Tamparong, matalino ang Pangulo. Why niya, Wayne niya lang yan. Yun, kala ko Bisaya. Pero ako, ito, isasalain natin ng election. Itong, alam mo kasi, nalagasan na yung mga kalaban na Mauting group niya. 35 na lagas niya. Ngayon, siguro nakita ni Presidente, total nalagasan na kayo ng 35 at matatas ba yan? Baka sakaling nakatikim na kayo. So let's talk, let's negotiate. Or I will talk with you. Siyempre, lamang ka na mautak din ito Pangulo natin. Pero ang problema, ako ang punto ko naman dito, parang Abu Sayyaf po yan Sa tagal na ng panahon, lagi ho natin na nakikiusap tayo sa Abu Sayyaf. Pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Nangingidnap, nagpapasabog. Para natin binibaby mga ganoong terorista. Marami na ho silang tao pong ginambala nito. So dapat tapusin na yan. Pero tingin ko dito, Lex, itong grupo na to, nagpapakilala pa lang. Hindi pa masyado kilala. Pero matinding ang koneksyon nito ISIS, Ben, ISIS. Ayun ang kiniklaim nila. Dala-dalang bandera. Pero kung tutuusin, para lang makakuha ng simpatya sa ISIS. Hindi ka pareho ng Abu Sayyaf. Sa akin lang, mga kulangot pa rin kayo, mga maute. Sa salitang maut, pangit. Oo nga. Ayun, sana kung ano man ang gagawin natin Pangulo, the right plan para naman sa ating mga babayan dyan sa Mindanao. Ito mga komento ninyo si Lester Gargalicano. Sabi mo niya, tama, hindi lahat nadadaan sa dahas. Ang Mindanao ang siyang susi sa tagumpay ng bansa para sa ikauunlad nito pangkalahatan. Ito naman si June Santa Ana. Kung makukuha naman sa usapin, mas maganda kasi mga kapwa Pilipino rin natin sila. Ang hindi lang maganda, Pinoy sa Pinoy nagpapatayan. Yun ang gusto ni na itigil na natin. Exactly. Si Jose Richel Monterosa naman, dapat ubusin na mga yan. Para pag wala nang manggugulo pa. Medyo warprik tong si Michelle Ibanez. Okay yan, para wala nang mamatay pa sa gera. Kawawa naman ang mga pamilyang sundalong maiwan. Magpapasko na. Si Chris Caramoan Dar, pabor naman ako sa gusto ng ating presidente. Kaso dapat kahit papaano magbayad ang Maute Group kasi may mga nagawa rin silang mali. Papino Erwin, mali! Salot ng mga terorista, dapat pulbusin para tumahimik sila. Si Sunny Hebanya naman, evangelista, ubusin na lamang! Pag hindi mawala sa mundo ang mga yan, sila pa rin pong gugulo sa Pilipinas. Easy. Nako, Diyos Mario Joseph. So, hayaan natin. Baka yan ay gusto ng ating Pangulo. Suportahan ta ka. Suportahan ta ka. Okay. Ayun. Ikaw, Lex, para sa'yo, hindi kita natanong kanina. Sangayon ka ba? Ako,
Ako kasi matagal ko nang na-encounter na nababalita ang Abu Sayyaf. Sabi ko nga sa aking mga sa radyo, lagi kong sinasabi na yang Abu Sayyaf, pwede ba? Hindi ko na mababanggit yan sa mga balita ko. Dahil wala eh. Perwis yung ginagawa yan sa ating bayan. Marami na mga foreigners na pinugutan, maraming kinidnap, nakakapang ransom pa sila. Eh ngayon, namamayagpag pa rin. Eh sabi ng AFP, spent force ng Abu Sayyaf. Pero bakit nandyan pa rin sila? Pero itong Maoti. Ang Maoti, ay sabi mo nga, bago pa lang daw sila. Pero sa akin, habang bago pa, tirisin na yan. Ako naman, habang maliit pa ang sungay, dapat nilalagari na yan. Ayoko, dapat.